your mind. Although yun nga, sa Old Testament, wala talaga yung mind. Pag sinabing heart, at saka iisa lang yun sa, sa Old Testament, sa Hebrews. Sa Hebrew language. However, sa New Testament kasi, since naglabasan na yung mga Greek philosophers, like sina Plato, sina Socrates, na mga nagtuturo tungkol sina Archimedes, nagtuturo sila na merong soul, merong mind ang tao. Then, during the time ni Jesus, ang language that time, or national language, ay Greek. So, mostly, ng mga tao, mas naiintindihan nila yung word na merong tao na mind, meron tayong soul, meron tayong heart. So, si Jesus, sa modern times nila that time, ay ginamit na rin yung word na mind. So, pero sa Old Testament, ano lang talaga yan, heart, soul, saka strength. Anyway, so bakit ito yung naging topic natin sunod? So kasi wala akong makitang word na X sa Bible. So, gagamitin natin yung word na to. Yan, love that is silent is incomplete. Bakit daw? Because true love expresses itself. So, yun yung word na express. Yun yung letter X natin. Okay? So, una, enthroned, this time, express. Okay? In words, in actions, and in worship. So, dapat meron tayong expression. Kaya po ang buhay Kristiyano, once again, taas ang kamay ang tagalangit. Taas ang kamay ang tagalangit. Ibig sabihin, tagalangit, ligtas ka na. Okay? Pag hindi ka pa tagalangit, pag bumagyo ngayon, dumating na to si Uwan, at tinamaan tayo, at nawala yung buhay mo, at hindi ka pa siguradong sa langit ka, yari ka. Okay? So, i-sure lang natin bago tayo proceed. Dapat sigurado ka na sa kaligtasan mo. Naniniwala ba lahat sa Panginoon dito? Naniniwala ako sa Panginoong Jesus. So parang ganito lang siya. Ang salvation natin, yung kaligtasan na meron tayo, ang tanging gagawin mo lang, manampalataya ka. Ephesians chapter 2 verse 8, sabi doon, for we are saved by grace through faith. Okay? Ulit, for we are saved by grace through faith. Paano tayo naligtas? Sa biyaya ng Diyos. May part ka ba doon? Wala. Part yun ni Jesus. Okay? Sa biyaya ng Diyos, pinadala niya yung kanyang anak na si Jesus, namatay dun sa krus para sa kasalanan natin, bayaran lahat ng kasalanan natin, iligtas tayo mula sa kamatayan, sa impyerno, at bigyan tayo ng bagong relasyon sa Diyos. Mabalik tayo sa relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Okay? Ibig sabihin, when you put your faith or trust in Jesus, tinatanggap mo siya sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ibig sabihin lang, meron tayong dapat i-repent. Anong i-repent natin? Yung unbelief. Kaya, we're saved by grace through faith. Kailangan natin ng faith. Okay? Kailangan mo manampalataya kasi nung pinanganak tayo, lahat tayo may kasalanan. Ano yun? Yung sin ng unbelief. Ayaw nating maniwala. Okay? Ngayon, ano yung papaniwalaan natin sa Diyos? Na si Jesus, sabi doon Romans chapter 10, binanggit doon na if you confess with your mouth and believe in your heart, so yun na naman yung faith, believe, that Jesus Christ was risen from the dead, you will be saved. Okay? So ano papaniwalaan mo? Na si Jesus ay nabuhay mula sa kamatayan. Okay? Then ano sunod? You're saved. You will be saved. Okay? So sa lahat ng narito at mga nasa online, manonood pa, i-sure nyo po na inilagay nyo na yung pananampalataya nyo kay Jesus. Nanampalataya kayo sa Kanya na siya ay nabuhay mula sa kamatayan, siya ay Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo, na-recognize mo na yon, then you're saved. Okay? Hindi mo kailangan maging mabait muna, maging mabait, mabuti, gumawa ng good works para maligtas ka. Susunod yon pagkatapos mo maligtas talaga. Okay? Ang inre-repent natin mula sa ating kasalanan ay yung sin ng unbelief. Kasi hindi tayo naniniwala before. Pero once maniwala ka na that you believe the Lord Jesus Christ is your Savior and God, ayun, nandun yung salvation natin. Ang kasunod nun, yung bunga ng pagiging saved. Ano? Yung transformation na. Okay? Tandaan po natin ang nire-repent natin yung sin ng unbelief. Yung sin para sa mga habits, weaknesses natin, yung mga kahinaan natin, itatransform tayo ng Diyos habang lumalakad tayo. Sa buhay na to, kasama siya. Amen? Yung transformation, kasunod yun ng salvation natin. Okay? So kaya, ngayon, kung tayo ay naligtas na, dapat meron tayong expression. Okay? Sabi nga, when we truly love God, we show it. Sabi mo sa katabi mo, show it. Okay?
pakita mo. Okay? Kung mahal mo talaga si Lord, ipakita mo. Parang ngayon, nakakatawa. Actually, di ako nag-expect ng maraming attendance ngayon. Yung mga OJT nga, sasabihin ko dapat sila wag nakitumuloy. Kasi nalimutan ko lang. Kasi umuulan. So may bagyo nga. Pero praise God, you show it. Okay? By showing up. Okay? Kasi mahal niyo si Lord. I'm not saying sa mga nasa online na hindi nakapunta, na hindi niyo mahal si Lord. Depende sa sitwasyon talaga kasi yan. Pero dahil nasa online kayo, you show it pa rin. Comment, show it sa mga nasa online. Okay? Dahil nanonood kayo online, nag-i-stay kayo. Okay? You show it. Kung mahal niyo talaga si Lord, you show it. Okay? Meron tayong member online. Shout out sa mga Santiago family. Taga Bulacan, sina Eman. Saka yung parents niya, sina Tita Corazon din, yung pinagpe-pray natin. They are staying. Expectant sila every Sunday, nagla-live tayo. Nanonood sila the whole service. Okay? The whole family nanonood dito sa live natin. And that's why, kung nag-i-stay ka, iba kasi yung nanood lang sa tinapos mo. Tama? Mahirap kasi mag-stay habang nanonood, nakikinig sa online. Pero habang nag-i-stay ka, you are showing it. Okay? Sabi, not only by singing, but by serving, by obeying, and living for Him. Hindi lang tuwing linggo, kundi araw-araw. Amen? So to express devotion means more than emotion. It is demonstration. Dapat meron kang ginagawa. Okay? Kung talagang tagalangit ka na, gawin mo na yung mga bagay na ginagawa din sa langit. Ano yon? Isa yung pag-awit na ginagawa natin, yung pagpupuri sa Diyos. Part yan. Service natin yan sa Panginoon. Demonstrate mo. Huwag ka lang tumayo dyan na kapag pupunta ka ng church, nag-expect ka lang na pagkatapos ng service, feeling blessed. You know, galing, just got home from church, feeling blessed. Huwag ka lang mag-expect na gano'n. Dapat may ginagawa ka talaga para sa Panginoon. Mag-invest sa kaharian ng Diyos. Amen? Sabi nga, God is not impressed by the volume of our praise, but by the obedience of our hearts. Kaya, pag ikaw ay naligtas, ang kasunod nun, yung pagsunod mo na sa Diyos. Meron transformation kasi habang sumusunod tayo sa Panginoon. Amen? Hindi mababago ang buhay natin kung may mga pinapagawa ang Diyos sa atin, ayaw naman natin gawin. Okay? Nakakatawa nga yung mga Sunday schoolers natin. Yung mga OJT, nag-Sunday school na rin sila. Sabi ni Matt kanina, dito ba sila? O sa loob? Regardless kung sa loob o sa labas sila, nag-Sunday school sila. Sana all. Nainimitahan ko po kayong lahat sa Sunday school. May iba't ibang departments tayo. You can join sa mga youth, you can join sa mga college, you can join sa mga young pro at adults. And by God willing, makapagbukas na rin tayo ng Sunday school sa kids. Yung kasi talaga yung kulang natin, yung kids, wala pa tayong Sunday school. So, God willing, meron maging volunteer na teacher para dun sa kids Sunday school. Okay. So kaya mga kapatid, bakit ko sinasabi ito? Because if you really love the Lord, express it by your demonstration, by your obedience. Amen po? Okay? Kung talagang ligtas ka, kung talagang tinanggap mo na si Lord sa buhay mo, kung talagang nasa Panginoon ka na, demonstrate it, show it, express mo yung pagsunod mo sa Panginoon. Okay? Gaya ng sinabi ni John, sabi ni John, 1 John chapter 3, verse 18, My little children, let us not love in word or in tongue, but in deed, gawa, and in truth, may katotohanan. Okay? May action at totoo. Hindi lang dapat sa salita, Lord, mahal kita. O, sige nga, gawin mo nga to. Sumunod ka nga sa pinapagawa ko sa'yo. Just try Abraham. Sino si Abraham? Mahal niya si Lord. Nung sinabi ng Diyos, Abraham, i-offer mo yung nag-iisa mong anak na si Isaac. Anong ginawa ni Abraham? Anong ginawa niya? In-offer niya. That's how you express your love to God by obedience. Okay, before tayo magpatuloy, let's pray. Father, we thank you po sa umagang ito at salamat sa pagkakataon muli na makakapag-aral ng iyong mga salita. And Ama, sa second part ng Exalt Yahweh na topic namin, Lord Sermon Series, we pray for your help sa bawat isa ngayon. We ask for the Holy Spirit, Holy Ghost, I ask that you speak to your people right now. Mangusap ka ng personal sa amin, maging totoo sa amin ang lahat ng aming pag-aaralan ngayon at manahan ka po sa aming buhay. Dinihiling ko, O Diyos, i-reveal mo ang iyong salita sa amin at maintindihan namin ito, maunawaan namin ito upang ma-apply
sa aming mga buhay, that it will become our wisdom. We pray, Lord, for today, na samahan niyo po kami sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Cover us with your blood. Pagpalain mo ang mga narito at ang mga nasa online, Panginoon, we pray for them that you'll continue to guide each and every one of us as we listen to your words. We pray, Lord, that you'll continue to change us to become like Jesus. Tulungan mo kami, Panginoon, na matransform ang aming buhay according sa word mo. According to your words, Lord, i-revive mo po ang aming mga puso, ang aming isipan, ang aming buhay, Panginoon, nang sa gayon ay magkaroon kami lalo, Panginoon, ng paglalim sa aming relasyon sa inyo, magkaroon kami ng kauhawan at kagutuman sa inyong mga salita, at lalo naming naisin, Panginoon, ng manahan sa presensya mo, Panginoon. Lord, sa kabila ng bagyo ngayon na nasa aming bansa, Lord, we are not afraid because you're still greater than the great, Lord. You're bigger than the big. Laki ng bagyong ito, Lord. Mas malaki pa daw, Lord, sa Pilipinas ang sakop ng bagyong ito, Panginoon. Ngunit, Lord, ikaw po ang Diyos at Panginoon ng bansang Pilipinas at kayang-kaya mo kaming ipagtanggol, i-deliver, Panginoon, iligtas sa bagyong ito, Panginoon. Kaya inihiling namin ang banal na dugo na Jesus, Lord, to cover the whole nation of the Philippines, Lord. At kaya naman, nagpapasalamat kami, Lord, dahil meron pa rin kaming kalayaan na makapag-aral ng iyong mga salita ngayon, Panginoon. Lord, tulungan mo po yung mga nasasalanta ngayon sa iba't ibang parts ng Pilipinas, Panginoon, ng bagyo, sa pangalan ni Jesus. Matuloy na hiniling namin, Panginoon, na gumamit ka po ng maraming kamay para maging extension ng pagpapala mo sa kanilang mga buhay, Panginoon. And Lord, we are praying for the forgiveness of the sins of this nation, Lord. Be merciful, be gracious on the Philippines, Lord. Patawarin mo po ang kasalanan ng aming bansa sa korupsyon, sa idolatry, sa adultery, sa sexual immorality, sa homosexuality, Panginoon, sa mga nagaganap, Panginoon, na mga pagnanakaw, Panginoon, corruption sa aming bansa, Panginoon. Dinideklara namin, O Diyos, na sa banal na dugo ni Jesus ay patawarin at linisin mo po ang aming bansa. Lord, ayusin mo po ang bansang Pilipinas, especially, Lord, sa mga namumuno sa aming bansa, Panginoon. Konsensyahin niyo po ang kanilang mga puso, huwag bagabagin niyo po sila at huwag niyo po silang patahimikin hanggat hindi nagsisisi ang bansang ito, Panginoon, na lumapit at bumalik sa iyo at magkaroon ng maayos, Panginoon, na righteous government talaga ang aming bansa, Panginoon. We are declaring, Lord, na magiging maayos po ang takbo, ang direksyon ng Pilipinas sa pangalan ni Jesus. Lord, we are still praying, Lord. Alam namin, O Diyos, there's hope sa inyo. Sa inyo lang kami umaasa, Panginoon, because sinabi mo rin, Panginoon, na kapag nagtiwala kami sa inyo, ay hindi kami napapahiya kay Panginoon. We are only trusting in the name of the Lord. And we declare, Lord, that Jesus Christ will reign in this nation in the name of Jesus. Lord, I pray na malusaw na yung bagyo na ito sa pangalan ni Jesus. We are declaring in the name of Jesus. Pinagkakaisahan namin ngayon, Panginoon, as your people, as your body of Christ, Lord, na lulusawin mo po yung bagyong ito. Yung even yung anghel na naka-assign sa bagyong yan, Panginoon, ay inuutosan namin na tumigil na po sa aming bansa sa pangalan ni Jesus, Lord. Spare this nation, Lord, in behalf of your people. Spare mo po, Panginoon, ang generation na to sa pangalan ni Jesus, Lord. Mahabag ka po at kaawaan mo po ang aming bansa. And Lord, we are praying, Lord, sa aming pag-aaral ngayon, tulungan mo po kaming lahat na magkaroon, Panginoon, ng realization. Help us, Lord, speak to us. And Lord, work through us right now. At maunawaan namin, Panginoon, that as your people, as your church, as your bride, we are to express our love and devotion to you, Lord. Kaya naman sa araw na to, maganap po ang kalooban mo ng iyong mensahe sa araw na to, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, now, so next topic is about express devotion. Pakisabi nga, express devotion. Ibig sabihin, you show your love through action. Hindi pwedeng wala. Sabihin mo lang, mahal ko si Lord, pero wala ka namang ginagawa. Hindi siya pwedeng ganun. So may tatlong klase tayong expression na ginagawa sa buhay. W-O-S. Okay? W-O-S. Number 1, express devotion through worship. Pag sinabing worship, hindi siya yung worship lang na ginagawa lang natin na kumakanta lang tayo, tumutugtog tayo. That's not worship. That's praise. Okay? Nagiging worship yan kapag ginawa natin yung sinabi ni Jesus. John 4:24. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. Hindi ka makakasamba sa Diyos kung wala ang banal na spirito niya sa buhay mo. So first things first, kailangan may relasyon ka sa Diyos para masamba mo siya. Amen?
Alam nyo ba, pwede kang sumamba sa Panginoon nang hindi totoo. Okay? Pwede kang sumamba sa Diyos nang hindi totoo. Kaya, ang linaw ni Jesus, you must worship the Father in spirit and in truth. Kasi madaling, for example, maglingkod tayo sa Panginoon. Madaling maglingkod sa Diyos as our sign of our expression sa pag-ibig natin sa Kanya. Pero kung merong problema yung puso mo, meron problem yung heart. Kahit anong tugtog, kahit anong awit, kahit anong ayos, kahit anong ligpit, or kahit anong linis mo, or serve mo sa church, kung may problem yung heart mo, hindi ka talaga makakapagsamba ng maayos sa Diyos. Okay? So number 1 is that kailangan maging totoo ka muna. Gaya ng commercial ng Sprite. Magpakatotoo ka, girl. Ayaw ko inabot niyo yun. Si ano pa yun eh? Si Tony Gonzaga. I love you, Piolo. Elementary pa ata ako noon or high school. Okay. Kailangan po maging totoo muna tayo sa Diyos. Okay? Para maging totoo rin yung worship natin sa Kanya. Bakit? Number 1, we must worship God with sincerity. Sabi ni Jesus, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Yun yung masakit na pakinggan. Pinupuri mo sa Lord, hallelujah, thank you Lord, pero ang layo pala ng puso mo sa Kanya. Tugtog-tugtog ka, tas kala mo okay. Kung pala yung puso mo malayo sa Panginoon. Hindi ka naman nagpe-pray. Hindi mo naman lang binibigyan ng oras si Lord. Mahirap maging servant lang. Tandaan niyo po ito Mahirap kapag ang relationship mo sa Diyos ay master mo siya at servant ka. Walang intimacy. Kailangan first muna, maging father mo siya at maging son or child ka niya or daughter ka niya. First things first, ang totoong intimacy sa Diyos, kailangan maging anak ka muna niya bago ka maging servant. Yung service kasi, yung pagiging servant, part talaga yon. Kaya lang, walang kwenta ang service mo kung hindi ka naman intimate sa Diyos. Naintindihan ba natin? Alam nyo, may simbahan akong pinasok dati. Hindi ko na lang sabihin kung ano. Pagpasok ko sa simbahan, grabe, sobrang banal. Ang banal-banal yung presentation nila. Parang gothic pa nga yung style. Mataas yung kisame, paganon, tapos gaganda ng design, organize, mula sa gate hanggang dun sa pinakaloob. Pero alam niyo pinakamalungkot? Paglabas ko, lahat ng mga kanya-kanyang sendihan ng sigarilyo, tas kanya-kanyang murahan, ang tatalas ng dila, puro chismisan na. Nasa labas na ng church eh. Pero dun sa loob, sila, mga nagsuserve, taga-welcome, nandun sa multimedia, tumutugtog, kumakanta. Pero paglabas na ng church, kanya-kanyang buhay na. Walang katotohanan, walang sincerity. These people honor me with their lips, honor me with their hands, honor me with their feet, honor me with their eyes or ears. But their hearts are far from me, sabi ni Jesus. Malayo naman sila sa akin. They are serving me, but their hearts are far from me. So kailangan po, ang expression ng pagsamba natin sa Diyos, sincere. With sincerity. Dapat totoo. God desires authentic worship, not performance, but passion from the heart. Hindi po performance-based ang Diyos para gradean ka. Aanhin ni Lord lahat ng pagpupurit, pagsamba mo sa Kanya sa service kung malayo naman yung puso mo sa Kanya. Kaya ang dapat na bumalik sa Diyos, hindi yung paglilingkod mo, yung puso mo muna bumalik sa Panginoon para itama at ayusin ng Diyos. Amen? Unang-una yon. First point pa lang, seryoso na tayo, no? May kasunod pa yan, may dalawa pa yan. Napakahalaga na maging totoo tayo sa Diyos. Lalo ngayon, bagyo. Ano man mangyari ngayon, pagdaan na tong uwan na yan, iwan ko na lang kapag kung ano nangyari sa mga tao. Pero pag hindi ka naging totoo, kunin ka man ng Diyos sa bagyo na yan, at hindi ka naging totoo sa Diyos, humarap ka sa Kanya, baka sabihin ni Lord, hindi kita kalala, sino ka? Kaya maging totoo ka na ngayon.
Huwag mong pagtakpan na magagandang service mo sa Diyos, yung condition, yung real and true condition ng puso mo sa Panginoon. Huwag mong gamiting maskara yung service mo sa Diyos para mapagtakpan yung condition na you're so far from God. Okay? Ginagamit kasi ng mga tao lagi yon. Well, minana kasi natin yun kay Adan at Eva. Anong ginawa ni Adan at Eva nung nahuli sila sa kasalanan nila? Saan nagtago? Ano sabi ng Bible? Genesis 3. Nagtago yung dalawa sa likuran ng mga puno. Ano yung mga puno? Dinescribe yung mga puno na yun sa chapter 2, the beautiful trees. Magagandang puno yung pinagtaguan ng dalawa. As if hindi sila makikita ng Diyos. Ganon din sa panahon ngayon. Tinatakpan natin na magagandang services natin sa Diyos. Para makita lang, mukhang okay ka pa. Pero deep inside, ang layo na pala ng puso mo sa Diyos. Nais ng Diyos maging totoo tayo sa Kanya. Amen? Pangalawa, worship with surrender. Ayan, yung pagsuko. Ulit-ulitin ko tong verse na to. Madalas nyo marinig sa preaching ko to. Romans 12:1. Offer your bodies as a living sacrifice. Present your bodies. A living sacrifice. Yun pa lang, living sacrifice, dapat may surrender na dun eh. Holy. Mahirap maging banal apart from God. Kaya nga kailangan natin ng banal na spirito eh. Siya yung righteousness natin, si Jesus mismo. Hindi natin kaya maging holy sa sarili natin. Pero salamat sa justification na ginawa sa atin ng Diyos. Ilagay mo lang yung pananampalataya mo sa Kanya, justified by faith ka na. Lahat ng kasalanan mo in the past, in the present, in the future, pinatawad na ng Diyos, inilis niya na lahat. Banal ka na sa harapan niya ngayon. And acceptable dapat yung pag-offer mo. Yung pagsuko natin ng buhay natin sa Panginoon, kalugod-lugod sa Kanya. Hindi ko pinag-uusapan yung salvation natin dito ha. First save, pag nilagay mo yung faith mo sa Panginoon. Pero after nung salvation mo, dapat may service ka. May expression ka ng pagsamba sa Diyos. And one way to express that salvation is yung naglilingkod ka sa Panginoon. Sumusuko ka sa Kanya. Amen? Sabi, true worship is not only in church. It's offering your whole life to God. Buong buhay natin sa Diyos. Na after nung salvation experience mo, offer mo yung buhay mo sa Diyos. Sino dito na bautismohan na? Mabaptismal ka nung baby ka pa. Lahat ba nabaptize nung baby? Ang tawag sa ganun, nabinyagan. Di ba? Nung mga babies tayo, bininyagan tayo. Tama ba? Lahat po nabinyagan dito. Sino hindi pa? Bibinyagan natin after service. Lahat nabinyagan ng baby, di ba? Tapos after ng binyagan, ano sinasabi? Welcome to the Christian world. Oy, Christian na yung baby. Anong alam ng baby na Kristiyano na siya? Baby pa siya. That's why ang totoong baptismal, hindi nung baby. Yung water baptism experience mo. Tama? Kailan pa tayo mag-swimming ulit? Okay, aramin natin yung pool ni Rod. Mag-baptism tayo sa likod. Kasi yung water baptism experience mo, yun yung sinasabi mo na sa buong mundo, I am offering and surrendering my life to God. Ilulubog na sa tubig yung lahat ng kasalanan ko, and now, pag-angat ko, bago na ako. At sinasabi ko ito sa buong mundo, tagasunod na ako ni Kristo. I'm a follower of Jesus Christ. Yun po yung ibig sabihin ng water baptism. Ibig sabihin, publicly, sinusurrender mo yung sarili mo sa Diyos. Pero higit dun sa public life na yon, dapat yung private life mo rin nakasurrender sa Panginoon. That's worship. Kung yung obedience mo, nakikita ng mga tao, praise God. Pero even sa wala yung mga tao sa paligid mo na nakatingin, dapat may obedience ka pa rin sa Panginoon. Obedience in both private and public life ng buhay mo. Amen? That's surrender. Pangatlo, worship with celebration. Yan, alam nyo, sa Panginoon, kaya walang kalungkutan sa Diyos. Kasi pag naglaan ka na ng time sa presensya niya, sasaya ka talaga. Well, wala akong nakitang malalim na Kristiyano na nung nagpuri sa Diyos na malungkot,
malungkot pa rin pagkatapos magpuri sa Diyos. Ulitin ko. Wala ako nakitang malalim na Kristiyano o malalim na tao na relasyon sa Diyos na nung nagpuri siya sa Panginoon ng malungkot pa rin siya after. Every time I see people praise God, they rejoice in the Lord. Kahit malungkot sila bago magpuri sa Diyos, after nun masaya na sila. Kahit nandun pa rin yung problema. Bakit? There's something in the presence of God na nagkakaroon tayo ng changing or transformation ng atmosphere. Nagbabago kasi yung paligid. Nagbabago from the inside out. Yung situation mo, yung condition ng puso mo. Malungkot ka, may depressed ka or down ka, pero nung nagpuri ka sa Panginoon, nag-rejoice ka sa presence niya, wala na yun ulit. Wala na yun. Gabigatan na yun. That's why sa Isaiah, binanggit po ang praise na garment. Sinusuot siya. Garments of praise. For the spirit of depression or heaviness, put on the garments of praise. Sinasabi sa atin na isuot natin yung garment of praise. Ibig sabihin, rejoice in the Lord. Magpuri ka sa Panginoon. Ang command ni Apostle Paul, command yan command utos. Philippians 4:4, kinocommand ni Apostle Paul yung mga taga-Pilipos, rejoice in the Lord, kailan? Tuwing kailan? Always. Rejoice in the Lord always. As napaisip siya, again I will say, rejoice. May lugar yung lungkot? May space ba yung lungkot? May space yung kabigatan dyan? Wala. Rejoice in the Lord palagi, always. And again, I say, rejoice pa rin. Yung buong Philippians kasi lagi yung may beginning and end. Na same palagi yung sinasabi. Kaya Philippians 1:21, kung sa mabuhay kay Kristo, kung sa mamatay, mas maigi pa nga, kay Kristo pa rin kasi ako. Gayon din yan. May problema, rejoice. Wala, rejoice pa rin. Naintindihan po? Ano man sitwasyon ng buhay mo, rejoice kanino? In the Lord always. Okay? Sa Panginoon, nasa presence ni Lord. Sabi nga, express devotion with joy. Bakit? Praise should overflow from a heart that knows His goodness. God is good. Mabuti ba ang Diyos? Kapag alam mong mabuti ang Diyos, magpupuri ka sa Kanya. Okay? Pag alam mong mabuti ang Diyos, hindi mo mapipigilang magpuri sa Kanya. Amen? Ang papuri sa Diyos ay expression siya na ang pinagmulan galing sa puso. Kaya totoo ang papurit pagsamba mo sa Panginoon kasi yung puso ang totoong nagpupurit sumasamba sa Diyos. Na nagsisimula muna sa puso. Pag merong problema yung puso, mahirap magpuri sa Diyos. Or pwede, nakakapagpuri ka, kaso may problem yung heart. Nagpapanggap ka lang. Walang totoo. Okay? Imagine, kilala si David, di ba? When David danced before the Ark of the Covenant, sumayaw siya, nakikitaan na nga siya kasi hari siya, di ba? Tapos yung pagsayaw niya talagang grabing move kasi. At pangalan nun? Si Mikal, yung una niyang asawa. Tama ba? Yung una niyang asawa. Sabi sa kanya, nakakahiya ka. Sumasayaw ka kasama ng mga tao sa harapan ng Ark of the Covenant. Tapos, nakikitaan ka na, nakakahiya ka, hari ka pa naman. Anong sabi ni David sa asawa niya? Ano sabi niya? I can be even more undignified than this. Sabi niya gano'n, kaya ko pang sumayaw pa ng mas nakakahiya sa ginawa ko. Bakit? Kasi hindi ako sumayaw para sa kanila. Sumayaw ako para sa Diyos. I can be even more undignified than this. Yun yung sinabi ni David. Undignified. Ibig sabihin, wala kang dignidad. Nakakahiya na. Pero okay lang. Bakit? Expression ni David yun sa Diyos. That's his own expression of worship to God. Kaya kahit nakakahiya pa, tinawag yun na unashamed love for God. Hindi ko para ikahiya yung pag-ibig ko sa Diyos. Kahit maging ano man itsura ko ng pagbunga, yung umaawit ako sa Panginoon, nakabuka yung bibig. Okay lang. Expression ko yun sa Panginoon. Wala akong pakialam kung ano mag-itsura ko sa pagpupuri ko sa Panginoon. Sa Diyos ako nagpupuri, hindi sa tao.
Amen po? Yung iba, yung iya. Taas po natin kamay natin sa Panginoon. Anong kinakahiya mo? Palakpakan po natin, Panginoon. Game na game, oh. Si Roxanne, happy birthday. Anong kinakahiya natin? If you truly love God, you'll express it. Amen? Amen po? Namimiss ko na nga si Ariel eh. Shout out. Nanonood dyan eh. Si Ariel, pag nag-percussion yon, dati kasi meron tayong drum pad. Siya yung nagpe-percussion. Talaga, sumasayo pati puwet nun eh. Hindi, talagang grabe expression nun pag nagpe-percussion. Yun yung nakita ko nagpe-percussion na talagang all out. Sumasayaw din pati siya. Kasi may expression. Mahal niya si Lord eh. Bibili na yan. Pabalik na sa music team yun eh. Diba? Unashamed love. Huwag mo ikahiya yung pag-ibig mo sa Diyos. Kung mahal mo si Lord, i-honor mo siya with your expression. It is not to impress people. You are honoring and worshiping your King of Kings and Lord of Lords. Deserve ng Diyos na ibigay mo yung best mo para sa Kanya. Dahil binigay niya yung best niya dito para sa iyo at para sa akin. Amen? Don't be afraid to show your worship. Let your heart, your voice, your life testify that Jesus is worthy. Amen? Karapat dapat tumanggap si Jesus ng lahat-lahat ng meron tayo. Amen? Express your devotion through worship. Pangalawa, express your devotion through obedience. Magkatunog naman yung worship tsaka obedience kanina eh. Mas palalimin pa natin yung ibig sabihin ng obedience. If you love me, sabi ni Jesus, keep my commandments. Oftentimes, isa sa reason ba't hindi nagbabasa ng Bible ang mga tao, ay na-share ko yung last time diyan, dami, no? Nalala niyo yung topic natin dito sa Word? Ang daming reason ba't hindi nagbabasa ng Bible yung mga tao, di ba? Pero alam niyo ba, kapag wala ang salita ng Diyos sa puso mo, or hindi ka nagme-meditate sa Word of God, meron lang ibig sabihin yun. Kulang yung pag-ibig mo sa Diyos. Ang totoong umiibig sa Panginoon, mahal na mahal mo yung salita niya. Meron pala. Amen? Di ba? Pag mahal mo talaga ang Diyos, mahal mo rin yung salita ng Diyos. Amen ba? Sabi ko nga sa mga Sunday schoolers natin, kasi gumagaling na sila. Pag may mga games tungkol sa Bible, bumibilis na sila sumagot. Lalo ingat kayo mga Sunday schoolers pag yung General Assembly. Try nyo nga yan minsan sa General Assembly. Paglabanan nyo yung kada department, tingnan natin sino pinakamagaling. Namamanga ako dito kay Franz eh. Ang talino kasi. Manang-mana kay Rafi. Talino. Ang talino. Pag nag-quiz sila, tsaka yung mga games, magaling sumagot. Nung nasa pastor's appreciation kami sa ABCI, nagugulat ako, mga pastor na to ang gagaling. Nagpinoyhen nyo kasi. So, nakalagay Adan. So, binanggit na lahat ng pangalan. After ni Adan, Abraham nagsimula. Genesis 12. Abraham and so on. Hindi pa rin nababanggit yung Adan. Hindi niya in short, talo siya. Hindi niya nasagot. Kasi hindi niya sinimulan sa pinakaunang tao. Sinimulan niya kay Abraham lang. Pababa, Abraham, Isaac, Jacob. Wala yung pinakauna. So, hindi niya nasagot. Sayang. Alam niyo, nakakalungkot. Kasi mga pastor na to, dapat natik na yun eh. Magagaling dapat pag pastor. Pero ultimo pastor, hindi pa nakakapagtapos ng Bible. And how much more sa mga members? That's why we are encouraging everyone. Have your personal Bible with you. Read it, meditate upon it, study it. I-sure nyo po, binabasa nyo yan. I-sure nyo na matapos nyo yan. Ako, very rare lang ako magbigay ng regalo na Bible. Pag binigyan kita ng regalo, tas Bible binigay ko sa'yo, ibig sabihin, sobrang concern ko sa spiritual life mo. Gusto kitang matuto ng personal sa Diyos. Gusto kitang bigyan ng pagkakataon, makilala mo ng personal ang Diyos.
Kaya po napakahalaga na may Bible tayo, personal. I understand kung wala kang Bible physical, try mo sa cellphone, sa screen, tablet, okay lang. As long as binabasa mo. Kasi may transformation doon. May kilala ako na transform ang Bible na cellphone lang. Nagbago buhay niya sa maraming version na binasa niya sa Bible, sa cellphone. It doesn't matter kung nasaan mo binabasa, ang mahalaga, binabasa mo siya. Kasi doon mo na-express yung pag-ibig mo sa Diyos. The moment you spend time reading the Word of God. May preaching ako sa prayer meeting sana. Siguro this Wednesday, pipreach ko yun. Ay, si Rich pala this Wednesday. Turo ko na lang sa kanya. Ano yung mga bagay na kay naiinisan ng demonyo? Share ko sa inyo next time yun. Isa doon, yung kapag ang Kristiyano, nagbasa na ng Bible. Bakit? Abangan sa Wednesday. Una, anong obedience dapat? Obey when it's difficult. Kahit mahirap, sunod. Bakit? Obedience to obey is better than sacrifice. Alam niyo, nakakainis sa mga Pilipino, ang dami ng warning. Magsisi kayo sa kasalanan. Ang mga Pilipino, gusto pa rin the hard way. Kailangan pang dumating maraming dilubyo bago bumalik ang tao sa Diyos. Wala pa nga yung the big one. Meron lang ito. Yung lindol na big one. Bagyo pala. Laki. Nakita niyo yung comparison ng Yolanda na bagyo sa bagyo ngayon na uwan? Doble yung size. Kain yung buong Pilipinas pag dumaan. Walang lugar sa Pilipinas ang di maapektuhan kapag dumaan na siya sa atin, naglandfall na. Kasi sa sobrang laki na. Nasa Fox News na tayo sa Canada. Kanina nag-message sa akin yung taga-Canada. Kinakamusta tayo kasi may bagyo nga daw. Hindi siya basta-basta. And even yung storm chaser na vlogger, pumunta pa sa Pilipinas yun para i-check kung kamusta, kung gaano kalaki, gaano kalakas tong bagyo na to. Kung saan magpunta yung storm chaser na vlogger na yon, talagang malakas yung bagyo dumarating. Anong nangyayari? Nagsasakripisyo pa muna bago sumunod sa Diyos. Kapag may warnings ng Panginoon, sumunod ka na. Pag may inuutos ang Panginoon sa atin, sundin na natin kahit mahirap. Ang mahalaga, sumunod tayo kaysa mag-suffer ka. Alam niyo yung kwento na yan sa 1 Samuel? Si Haring Saul yan eh. Ang utos ni Lord, ubusin mo yung buong Amalekites mula sa hari hanggang sa pinaka-servant. Even yung mga hayop nila, patayin mo, ubusin nyo silang lahat. Bakit? Kasi yung judgment sa mga Amalekites, ibinagsak na ng Diyos. Sa time pala naging Saul, hindi siya sumunod. Ang nakakalungkot doon, dahil di siya sumunod, yung judgment na para sa time na dapat na yun, ubus na sana yon, inabot pa hanggang kay Esther. Kailan niyo na po si Queen Esther? Wala na ang Israel sa bansa nila. Ang Israel ay nasa province na ng Persia. Ang layo ng inabot. Mula sa pinakaunang hari, yung Amalekites dapat ubus na. Pero dahil hindi sumunod si King Saul, yung mga Amalekites dumami pa hanggang sa time ni Queen Esther. Uubusin din sila. Dahil merong isang Agagite na anak ni King Agag. Apo na sa tuhod o baka sa kuko na yun, sa paa. Sobrang layo na ng generation eh. Agagite si Haman sa time ni Queen Esther. Yan, malalaman niyo yung pag nagbasa kayo ng historical book sa Bible. Ang layo. Dahil lang sa disobedience ni King Saul as the first king ng Israel, inabot hanggang sa generation ni Queen Esther. Sa Persia na sila. Grabe, no? Yung disobedience mo ngayon, pwedeng mag-suffer yung next generation. Kung pwede ko lang makausap ng personal sa BBM, ito yung warning ko sa kanya eh. Magsisi ka sa kasalanan mo at ng lahat. Ayan na si NDRM. Pag hindi tayo nagsisi sa kasalanan natin, hindi lang itong generation natin na mag-suffer. Onto the next generation pwede mag-suffer. Kaya kahit ang hirap, sundin mo na yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Dahil ang pagpapala ng Diyos ay nasa mga taong sumusunod sa Kanya. Amen? At susundan ka
ng pagpapala ng Diyos dahil sumusunod ka sa Kanya. Amen po? Pag may pinapagawa ang Diyos, tinatama ka ng Panginoon, gawin mo na kagad kaysa mag-suffer ka pa. Obedience sometimes causes us comfort, but it always brings God's favor. Amen? Mas maigi na sumunod ka ngayon, kasama mo naman yung pabor ng Diyos, kaysa sumuway ka at hindi mo ma-experience yung favor ng Diyos. Sunod po tayo. Pangalawa, obey completely, not partially. Bakit? Si Jesus, di ba, sa wedding at Cana, maliit lang yung part na ginampanan ni Mother Mary doon. Si Mother ni Jesus. Sabi kasi ni Mary, kay Jesus, naubos na yung alak nila. Wala na silang wine. Sa part ni Mary, kaya mo mag-miracle, gawa ka. Sabi ni Jesus, woman, it's not yet my time. Or sa ibang translation, it's none of your business. Ang tawag pa niya kay Mary, woman, hindi mother, hindi mama or mommy. Woman, babae, hindi pa ito yung oras ko. Ang sinabi nilang tuloy ni Mary, dun sa dalawang servant, na tagabigay ng wine, whatever He says to you, do it. Anong sabi ni Jesus? O sige, repilan nyo ng tubig yung mga galon. And take note, yung mga galon, yun yung panghugas ng kamay ng mga tao. Sa pintuan ng kasalan, bago ka pumasok, maghuhugas ka muna ng kamay at saka paa. Kasi syempre, galing kang journey. May alikabok, madumi, ganun, hugas ka muna. Yung pinalagyan ni Jesus ng tubig, repilan nyo ng tubig. Tapos iserve nyo sa kanila. Yung water na yun, naging wine yun. Kung ikaw yung servant, anong feeling mo? Anong pakiramdam? Na pinagsaserve ka ng tubig lang. Na alam mo tubig yon. Panghugas pa nga ng kamay yon. Pero isaserve mo sa mga tao. Pero sa simpleng obedience ng dalawang servant na yon, lahat ng binigyan nila ng tubig naging wine. Bakit? Because yung obedience, kaya niyang mag-result ng miracle kung buong-buo mo siyang sinunod. Hindi half-hearted. Hindi partially. Obey completely. Huwag partial. Because partial obedience is still disobedience. Hindi ka pa rin sumusunod kung half-hearted lang yung pagsunod mo. Yun yung problema kay King Saul. Pinapaubos sa kanya yung buong Amalekites. Pinagpapatay niya nga, except sa hari. Binuhay niya yung hari. Pati yung mga hayop na maayos pa, binuhay niya rin. Sabi nga ng Panginoon, ubusin lahat yun. Ang justification niya, hindi i-offer ko yan sa Diyos as sacrifice. Sabi ni Samuel sa kanya, to obey is better than sacrifice. Yari ka ngayon. Sa araw na to, aalisin na ng Panginoon yung kingship sa'yo. Ilalagay na sa neighbor mo. Kanino binigay? Kay King David na. Si King Saul ay Benjamite. Si King David ay galing sa Judah. And from there, nawala sa Benjamites ang kingship. Napunta sa mga taga-Judah ang kingship. And doon nanggaling na yung linya ni Jesus. Dahil sa disobedience, sa partial obedience na ginawa ni King Saul. Devotion is proven in full submission. Dapat buo ang pag-submit natin sa Panginoon. Pangatlo, obey consistently. Sabihin nyo nga, consistent. Bakit kailangan consistently, not occasionally? Sabi ng Bible sa James chapter 1 verse 22. By the way, ang tinutukoy ni James dyan, si James kasi ang kausap niya mga Israelita, yung church sa Jerusalem. Okay? Siya, naka-grace. Yung church sa Jerusalem, kausap ni James. Sabi ni James, huwag kayong maging hearers lang, but be doers of the word. Iba kasi yung napapakinggan mo lang, sa ginagawa mo yung napakinggan mo. Tama? Kanyari, utos ng magulang, anak, pabili na naman ng toyo. Sige ma, wait lang ha. Ilan ngayon yung ganong anak na puro wait?
Minsan, nakakainit ka ng ulo eh. Pag kay Shemi, yung gano'n, wait lang. Tapos, nasa tablet kasi, wait lang. Puro wait eh. Meron naman sabihin, okay po, sige, gagawin ko po. Pero di naman ginawa. O anak ha, pag uwi ko, dapat nahugasan na yung pinggan ha. Pag uwi mo, hugasan mo pa rin. Kasi hindi ginawa. Pero sinabi, opo, hugasan ko po. Iba yung sumunod ka na sa narinig mo lang. Do not be hearers only, sabi ni James. Dapat maging doer ka ng word. Kasi pag ikaw ay sumusunod, consistently sinusunod mo yon, nandun din yung consistent blessing ng Diyos. Huwag kayo magtaka pag ang blessing ng Panginoon parang patak-patak lang. Kasi baka patak-patak lang din yung obedience mo sa Kanya. Kung gusto mong bumuhos ang pagpapala ng Diyos, ibuhos mo rin yung obedience mo sa Kanya. Lagi pong conditional ang Diyos pagdating sa ganun. Like for example, return to me, ano sabi ni Lord? And I will return to you. Hindi namimilit ang Diyos, no? Hindi yung, babalik ako sa'yo para makabalik ka sa akin. Kundi ano sabi ni Lord? Balik ka muna sa akin para makabalik ako sa'yo. Gentleman. Hindi siya namimilit. Ano ba? Sa James, sinabi na rin yun, draw near or draw closer to me, and I will draw closer to you. Ilapit mo yung sarili mo sa akin, at ilalapit ko rin yung sarili ko sa'yo. Ang initiative kanino? Nasa atin, wala sa Kanya. Gentleman ang Diyos, hindi siya namimilit. Okay? Kaya pag may sinabi ang Panginoon, you do it consistently, praise God. Consistent ka rin yung pagpapalain. May consistent blessing sa consistent obedience natin sa Kanya. Pero pag occasional ka lang sumunod, occasional lang din yung blessing ng Lord. Okay? Hindi natin maloloko ang Diyos. Okay? God is not mocked. We reap what we sow, more than we sow, and later than you sow. Yung nangyari sa Cebu, grabe, no? Ubos, wipe out talaga. Alam mo AI lang eh. Hindi siya AI eh. Legit, totoo. Wasak-wasak talaga yung bahay. Tapos 10K lang para sa kada bahay. Paano ka magpapabuo ng 10K? Eh, yung nga lang room na yan. Yung kids room na yan, umabot tayo ng 20,000 dyan. 10K, makakapagpabuo ka ba ng bahay? Yung gate sa labas, inabot ng 30K yun. Saan naabot yung 10K na yan? Okay? Yun nangyaring baha sa Pilipinas. We reap what we sow. Dahil kinurap yung flood control budget, ang naapektuhan sino? Inosente. Kaya kunyari, kahit kami mga pastor, nakakagalit eh. Nakakasama ng loob ako pag nagpe-pray ako, Lord, pwede bang kunin mo na sila? Ay, wag muna. Kailangan mag-suffer sila sa consequences ng sin nila. Gusto mo nang pakuha sa Panginoon, pero napipigilan ka na, hindi Lord, dapat magkaroon pa rin ng righteous justice ng bansa namin. Hindi lang sila masampahan ng kaso, makulong talaga silang lahat. Mabalik yung budget sa Pilipinas. O nagpadala ang US ng $1 million. Yung Yolanda, 20 million pinadala nun. Ngayon, 1 million lang. Kasi kahit sila, baka sa korap lang na mapunta to eh. Nakakahiya na po yung bansang Pilipinas sa iba't ibang bansa ngayon. And even mga Pilipinong turista lang, hindi sila pinapalitan ng pera. Bakit? Ng dollars. Bakit? Ay, ito yung mga korap. Nakakahiya tuloy, no? Pero sabi ko, Lord, alam ko merong ang restoration sa bansa namin. Kaya mong ibalik yung glory ng Pilipinas. Kaya lagi tayo may promise mula sa Panginoon. But we need to obey. At magsisimula ang obedience, hindi sa bansa nating lahat, agad. Magsisimula ang obedience sa loob ng bahay muna natin. Sa loob ng mga pamilya, sa loob ng simbahan, at mapupunta sa buong community at sa buong bansa yan. Kaya dapat magsimula ang pagsunod sa house of God, sa church, sa body of Christ. Pag tayo yung sumunod sa Panginoon, susunod din ang lahat. Kaya mag-pray po tayong maigi na sumunod yung bansa natin sa Panginoon. Sabi nga, a life of consistent obedience is a life of that truly exalts God. Gusto mong i-exalt, itaas ang pangalan ng Diyos, purihin siya, iluklok ang pangalan ng Diyos bilang hari ng mga hari. Obedience. Consistent obedience. Abraham showed his devotion not by emotion, but by obedience.
Kasi kung emotion lang papairalin ni Abraham, masakit yon, ma-offer mo yung sarili mong anak. 25 years mong inantay si Isaac para maging anak mo. Kasi sa isang igrap, sasabihin ng Diyos, offer mo sa akin yan as burnt offering. Guys, as burnt offering ilalagay mo sa altar yung anak mo, papatayin mo siya, susunugin mo siya. Kaya mo yon? Kaya niyong gawin yon? Ganun yung gagawin ni Abraham. Pero the moment na papatayin niya na si Isaac, kinuha niya na yung kutsilyo, papatayin niya na. Pinigilan ng Diyos si Abraham. Kasi bakit? Sabi ng Diyos, nakita ko na talagang iniibig mo ko. Tapos nakakita siya ng ram, yung lalaking tupa. Yun na lang yung kinuha niya as burnt offering. Replacement ni Isaac. Gaya nating lahat na dapat mamatay sa cross. Pero ni-replace tayo ni Jesus. Sinubstitute na yung buhay niya sa ating lahat. So that hindi sumunod si Jesus by emotion sa cross, but by obedience kay Father. Kasi kung by emotion lang, sabi ko sa inyo, yung first word pa lang ni Jesus sa 7 last word niya, baka humanda kayong lahat. Babangon at dudugesin ko kayong lahat. Di ba? Kung ikaw yung nasa cross, dinuraan ka ng 600 na tao, sinipa-sipa ka, sinuntok-suntok ka, nilatigo ka ng 39 times, tapos nirak-nirakan yung pagkatao mo, minamakmak ka sa ano, ang daming curse na sinabi sa'yo, tapos pagdating sa cross, pinako ka pa, anong unang mong salita? Di ba? Anong unang sasabihin sa mga tao? Pero praise the Lord, hindi emotional si Jesus. Father, forgive them for they do not know what they do. By obedience, not by emotion. Okay? His obedience become the ultimate expression of faith. O, tinawag tuloy Father of Faith si Abraham. Because, ano nangyari kay Abraham? Yung obedience niya, anong ginangyari? Naging righteousness na yun. He was called the friend of God. Close sila ng Diyos. Bakit? Obedience. So our obedience matters. Bakit? Pinapakita ng pagsunod natin sa Diyos yung friendship din natin sa Kanya. May relasyon talaga tayo sa Panginoon. So devotion, express your devotion through worship, through obedience. Pangatlo, ano tayo? Service. WOS. Kailangan meron kang service sa Panginoon. Bakit? Kung anak ka ng Diyos, naglilingkod ka dapat din sa Kanya dahil lingkod ka niya. Okay? Paano? Serve the Lord with gladness. Dapat daw masaya kang naglilingkod sa Diyos. Hindi yung parang pinipilit mo na lang yung sarili mong bitbitin yung sarili mo sa simbahan para magsimba. O para maglingkod sa Panginoon. Si Shemi, lagi kami tinatanong niyan. Pag Sabado na ng gabi, Daddy, sasayaw ba ako bukas sa tambourine? Anong sagot ko? Automatic na yon. Automatic na yon pag Sunday, sasayaw ka. Kasi binigay sa'yo ni Lord yung talent na yan. Okay? So dahil bata ka pa lang, maigi, naglilingkod ka na sa Panginoon. Para paglaki mo, naglilingkod ka pa rin. Sabi ko sa kanya, kaya Shemaya pangalan mo, kasi hiniling ka namin sa Diyos. Na kapag binigay ka ni Lord sa amin, babalik ka namin sa Kanya. Ibig sabihin, maglilingkod ka sa Panginoon. So in doing that, we are training a child in the way he should go, and when he is old or she is old, he will not depart from it. Tinuturuan natin siya maglingkod sa Panginoon. Tapos sabi ko, pero syempre, pag naglilingkod ka sa Panginoon, dapat masaya ka. Bakit? Kasi yung service natin sa Diyos, sabi ko sa kanya, ito bilang tatay sa isang anak, sabi ko sa kanya, yung paglilingkod natin sa Panginoon ay gratitude natin or pasasalamat natin sa mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Sabi ko sa kanya, nakapag-kidsu na ka ba? Masaya ba? Nakapag-party ka ba kahapon? Masaya ba? Kasi may inimbitahan siya sa isang birthday ng classmate niya. Best friend niya daw yun. Sabi ko, na bigay ba ni Lord yung mga gusto mo this week? Masaya ka ba? O dapat masaya ka rin sa sayaw kay Lord. Masaya ka rin dapat maglilingkod sa Kanya. In a simple way, a simple advice, na maglingkod tayo sa Panginoon na may kagalakan. Kahit anong form ng service natin sa Panginoon, do it with gladness.
Kasi yun yung sinabi ng Bible, serve the Lord with gladness. Okay? Paano serve? Una, serve with love. Ano sabi ni Paul sa Galatians 5? True love, serve one another. Okay? May pag-ibig dapat sa paglilingkod. Huwag mong pilitin yung sarili mo maglingkod sa Diyos. Walang totohanan doon. Ang totoong naglilingkod sa Panginoon, Saturday pa lang, nakaplansya na lahat ng susuot mo bukas. Naka-ready na, Saturday pa lang, lahat ng gagamitin mo para sa kinabukasan. Nakahanda na yan, kasi mahal mo si Lord. Ano pa? Huwag natin ibak sa church. Lagay natin sa mga usual days natin. Kung nagkatrabaho ka, naglilingkod ka sa Panginoon sa trabaho na meron ka. Amen po? Diyan sa barangay, si Kagawad Kaloy, yan. Ang motto niya, usually, di ba, may sinasabi lagi yung mga kawani or mga politiko. Sa kanya, ang lagi niyang sinasabi sa dulo, naniniwala po tayo na ang paglilingkod natin sa bayan ay paglilingkod sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Mula nung bago pa lang kasi tumakbo ng Kagawad yun, na-attend na siya sa flag racing. Tapos, nag-share tayo sa barangay, di ba? Nag-share ako ng Romans 13. Sa Romans 13, binanggit doon, kayong mga kawani ng gobyerno, hindi kayo naglilingkod lang para sa bayan, kundi kayo ay naglilingkod sa Diyos. Okay? Narinig niya yon at sinashare ko. Mula nun, hanggang ngayon, laging ganun ang sinasabi niya. Na ang paglilingkod natin sa bayan ay paglilingkod sa Diyos. Serve the Lord kahit sa ang vocation na meron ka or trabaho or calling na meron ka. Pero yung paglilingkod mo sa Diyos, dapat may pag-ibig. Kasi pag may pag-ibig, totoo yung ginagawa mo at best yung ginagawa mo. Pinibigay mo sa Panginoon. Okay? Napapaglilingkuran mo yung mga tao, nabibigay mo yung service mo sa lahat ng may pag-ibig. Nakikita sa'yo yung totoo ka. Sabi nga, service motivated by love, honors God, and builds others up. Hindi mo lang ino-honor ang Diyos, na-encourage mo rin yung iba. Kasi may pag-ibig talaga. Amen? Maglingkod tayo na may pag-ibig. Pusuan natin. Pusuan natin yung paglilingkod natin sa Diyos. Amen po? Pusuan po. Ibig sabihin, may pag-ibig dapat. Diba? Sa mga OJT nga, kasi mga online task yung mga yan. Pakigawa naman ng puso to. Nilagyan nga ng puso. Sabi ko, effortan nyo naman. Diba? Effortan nyo naman kasi ang sisimple ng gawa eh. Aesthetic tayo pero syempre may puso. Konting pag-ibig pa. Kulang sa pag-ibig yung gawa eh. Ang kinape-paste lang eh. So, dapat merong pag-ibig. Pag motivated tayo ng love sa mga ginagawa natin para sa Panginoon. Kahit para sa iba pa yan. Hindi lang si Lord ang natataas. Ni-encourage mo rin. Nabibuild up mo rin yung ibang tao. Amen po? Gaya kanina, ganda ng arrangement ng music team. Yung compose natin na, yung ngalan, sa bridge na lang sila nag-start. Wala na yung verse, no? Ganda ng arrangement. Good job, guys. Nice one. Kasi we need to serve the Lord na, Lord, para sa iyo to, best bibigay namin. Diba kaya nga nag-build up tayo ng project? Ayan, ang linaw na ng speakers natin, praise the Lord. Hindi na tayo parang tunog lata. Noong mga nakaraang linggo, ang hirap talaga pagandahin ng boses ng mga singers natin. Dito, kahit simple lang kanta, gumaganda boses talaga. Yung mga worship leader natin, pag kumanta dito sa speaker nating bago, grabe talaga. Kung mga nasa online, malinaw kasi sa kanila. Pero sa personal, ang ganda ng boses kasi maganda speaker. Praise God. Bakit? Kasi yung mga nagbigay din, nag-contribution para dyan. Nagbigay tayo ng may pag-ibig. Amen? Kasi para naman sa bawat isa yan, para sa ating lahat yan. Okay, pangalawa, serve the Lord with humility. Sabi nga daw, redundant daw yung salitang humble servant. Alam niyo yan? Humble servant. Redundant daw yun. Bakit daw? Kasi pag servant ka na, automatic, humble ka. Tama? Kaya pag sinabi mong ang humble naman itong servant na to, awkward. Kasi yung humility, nakakabit na yun sa word na servant. Pag servant ka,
mapagpakumbaba ka talaga. Amen? Bakit daw? Pinortray ni Jesus yon. The Son of Man did not come to be served. Si Jesus na to Alam niyo ba sa Old Testament, sa Book of Daniel, tinawag si Jesus the Ancient of Days. At sabi na Daniel doon, nakita niya ang Diyos as the Ancient of Days, seated on His throne. Si Jesus yung tinutukoy sa Book of Daniel na yon, as the Ancient of Days. Yung hari ng mga hari, yung gumawa ng buong universe, pumunta sa lupa, sa planeta pa natin. Tapos sabi niya, hindi ako naparito para paglingkuran nyo. Naparito ako para maglingkod. Grabe yun. Naintindihan niyo yung weight nung sinabi ni Jesus, yung bigat? Siya yung numikha ng lahat sa atin, tapos sasabihin niya, nandito siya para paglingkuran tayo. Ang tindi nun. Grabing humility yun. Sobrang humbleness yun. Nandito siya para paglingkuran tayo. Paano paglingkuran? Ayun. Even to the death, to die on the cross. Kaya niyang sumunod to become as humble as He is. Grabe, no? Sobrang humble ni Jesus. Kaya tayo rin, ang motivation natin sa service natin, wala tayong mapapagmalaki sa Diyos. Sa music team, lagi kong binabanggit yan Wala tayong pagmamalaki sa Panginoon, kaya kang palitan ng Diyos. Hindi sila makakapagsimula hanggat wala ako dyan. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Kaya kang palitan ng Diyos. Marami na ako nakita, mga nagyabang. Tinuruan natin tumugtog, tinuruan kumanta, nagyabang, nagmalaki, nasa labas na ngayon. Naapektuhan ba yung ministry? Hindi. Ang daming pinalit ng Diyos. Sabi na, pag wala ako dyan, hindi matutuloy yan. Hindi, wala tayong pagmamalak sa Diyos. Kaya tayong palitan ng Diyos sa mga ginagawa natin. Kahit pa yan ay simple lang, o kung ano pa man ginagawa, maliit o malaki, kaya kang palitan ng Diyos. Kaya hindi tayo pwede magmalaki sa Kanya. Amen pa? We are to be a servant of all, sabi nga ni Jesus. Sabi nga, the more we become like Christ, the more we are willing to serve quietly and faithfully. Kahit nga sa giving, alam mo yung giving? Pag nagbibigay tayo, di ba? Do not let, sabi ni Jesus Matthew 6, do not let your right hand know what your left hand has done. Anong ibig sabihin? Wag mong, sabi sa Tagalog, wag mong hayaan na malaman ng kanang kamay mo yung ginawa ng kaliwang kamay mo. Or vice versa, yung ginawa ng kaliwang kamay mo sa kanang kamay mo. Ibig sabihin, wag mo ipagmalaki yung ginagawa mo. Kung nagbigay ka sa ganito, sa ganyan, wag mo pagmamalaki. Serve quietly and faithfully. Hayaan mo yung reward mo nasa Panginoon. And after all, the God who sees us in secret will reward us openly. Amen? Last yun, yung word na faithfully. Serve with faithfulness. Yan, ito, favorite ng lahat to. Well done, good, and faithful servant. Yung mga kasunod na word, enter now to the joy of thy Lord. Serve with faithfulness until the very end. Sabi ni Sister Jen kanina, anong sinabi ni Jen? Hanggang langit na tayo magkasama. Tama ba? Hanggang langit na to. Kaya ba? Kaya nyo ba? Hanggang langit magkikita tayo? Gusto nyo ba yun? Yun yung masayang part doon. We serve God faithfully. With faithfulness. Hanggang makita natin siya na mukhaan. Dapat po walang expiration yung relationship natin sa Diyos. Yung relation lang sa tao ang may expiration till death do us part sa kasal, di ba? Pero yung relationship sa Diyos, dapat walang expiration. After all, hindi nakikipag-break ang Diyos. Aantayin niya tayo hanggang makita natin siya ng mukhaan. Dahil yung tandaan to, God rewards faithfulness. Amen? God rewards not fame, but faithfulness even in unseen acts of service. Kahit yung mga bagay hindi nakikita. Hindi nila nakitang ikaw yung nag-set up ng church. Pero nakita ka ng Diyos. Hindi nila nakita na naglinis ka ng CR. Pero nakita ng Diyos.
Hindi nila nakita yung effort mo makarating lang sa lugar na to para maglingkod sa Panginoon, pero nakita ng Diyos. Hindi nila nakita yung binigay mo para sa Panginoon, pero nakita ng Diyos. There are sin services, acts of services tayong ginagawa sa Diyos na hindi nakita ng tao, pero nakita ng Diyos. And He rewards faithfulness. Amen po. He rewards faithfulness. Nakaraan, ina-advise ko, ina-counsel ko yung ina-advise ko yung pamangking ko sa music ministry kasi siya yung nag-aayos-ayos sa music team. Sabi ko sa kanya, alam mo, nung araw din, nung ako ay bata-bata pa, mula sa pag-aayos ng mga wirings ng mga microphone habang nagpipreach si Papa, si Bishop. Sabi ko, yung lolo mo na nagpipreach yun, minsan, nawala yung tunog ng speaker, inaayos ko yun, hinihinang ko yun. Tapos tinatape ko yun para, darating ka rin sa ganun, explore ka para mag-improve ka. Pero He rewards faithfulness. Darating yung time, palalakihin din Lord yung knowledge mo dyan, mag-i-increase din yung kaalaman mo dyan, magiging madali na lang sa'yo yung mga bagay na yan. Because God rewards faithfulness. Amen? Time will come. Di ba? Dati, isang mixer lang natin dati, ganun lang kalit yun. Ang saya na natin doon, sa GH pa, doon sa taas pa, di ba? Ganun lang kalit, parang sinlaki lang ng tablet ko yung mixer. Ngayon, 3 pa mixer natin. 1, 2, 3. Yan, 3. Dati isang speaker lang, okay na. Ngayon, puro amplifier pa, tapos 4 pa speakers. Maging faithful ka sa maliit, pagdatapatin ka ng Diyos sa malaki. Amen? Be faithful. Napakahalaga ng faithfulness sa Diyos. O even sa marriage, sa mag-asawa, be faithful. Napakahalaga nun, yung faithfulness. Lumipas ang maraming taon, siya pa rin. Di ba? Hindi lumipas ang maraming taon, iba na. Meron akong bina-Bible study, sabi niya, nahirapan siya. Sabi, Pastor, hindi ko talaga alam kung magpapakasal pa ako kasi nakatatlo na ako eh. Ay, ganun ba? Sino ba kakasalam sa 3? Wala na lang siguro, Pastor, magiging single na lang ako buong buhay ko. Ang hirap nun. Kasi sa 3, pare-pareha siya may anak. Nakakamot na lang ako sa ulo. Pero may gusto ka bang pakasalan sa kanila? Eh, yung 2 po, may pamilya na eh. Di yung isa, pwede pa. Hindi, wag na lang po. Ayoko na rin. Parang na-fed up na. Alam niyo, walang taon na siya? 36 ako, 37 yon. Bata pa. Sabi ko, 37 ka lang naman eh. Wala, sigurado ka. Next time, pag-usapan natin yan. So, kasi sa panahon natin ngayon, ginagawa na lang parang t-shirt na lang, no? Yung pagpapalit-palit. Grabe. But God rewards faithfulness. Tandaan niyo po, alam ng Diyos kung sino talaga ang original. Kung sino talaga ang asawa mo. Sa 2 Samuel, si Bathsheba, tinawag siyang the wife of Uriah. Pero si David, nagkaroon sa adultery, kinuha niya, inagaw niya si Bathsheba. Sa Matthew, naka-record, na si David, nagkaanak kay Bathsheba, the wife of Uriah. Pansin nyo? Try nyo. Matthew chapter 1, basahin nyo yun. Okay, kayo na magbasa sa bahay. David, nagkaroon siya ng anak, had a son named Solomon with Bathsheba, the wife of Uriah. Sa record ng Diyos, asawa pa rin ni Uriah, si Bathsheba. Naintindihan po natin? Alam pa rin ng Diyos sino yung una. Siya pa rin sa harapan ng Diyos. Kaya ganun kahalaga sa Panginoon yung faithfulness. And even sa fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness. Kasama siya. Kung nasa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos, nandun ang faithfulness. Amen? Sabi nga, Jesus washed His disciples' feet. The King of Kings took the servant's towel. Yung hari ng mga hari, kumuha ng towel. Sinugasan yung paa ng mga disciple niya. And sabi ni Jesus sa John, kung ginawa ko to sa inyo, I have set you an example para gawin nyo rin sa iba.
Be a servant of all. Amen po? It doesn't matter kung ano ng position mo, ano nang naabot mo, ano nang narating mo. We're all servants of the Lord. Maging prayer natin yung kanta ng mga bata, make me a servant, humble and meek, gentle. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be, make me a servant today. Amen po. Maging servant tayo. Pero anong klaseng servant? Faithful. Sabi nga, every act of service, whether big or small, become an act of worship when, done for God's glory. Amen? So ano man mga services na ginagawa natin, it doesn't matter. What matters is ginagawa natin para sa Panginoon. Nagiging pagsamba siya. Amen? Sabi nga, devotion is not meant to be hidden. It must be expressed. Kung talagang may pag-ibig ka sa Diyos, i-express mo yon, ipakita mo. When we worship sincerely, obey completely, and serve humbly, we reveal the heart of a true worshiper. Nagiging totoong worshiper ka. When you worship Him sincerely, obey Him completely, and you serve Him humbly. Amen po? Napakahalaga na makita ng mga tao yung liwanag natin sa pamamagitan ng service natin. Kung totoong ikaw ay naligtas na, kung totoong ikaw ay na-born again na, nagkaroon ka ng relasyon sa Diyos, nabalik ka sa relationship mo sa Diyos bilang anak ng Diyos, makikita yon sa expression natin sa Kanya. Ng ating pagsamba, pagsunod, at paglilingkod. Sabi nga ni Jesus, Matthew, in closing, Matthew 5:16, let your light, so shine. Para saan ang liwanag? Para saan ang liwanag? Para makita. Alam niyo yung lighthouse? Gaano kahalaga ang lighthouse sa tabi ng dagat? Para makita siya ng mga marino. Na kahit madilim, ang foggy o cloudy ng paligid, pero kahit basta may lighthouse na umiilaw, na umiikot-ikot yung ilaw, napakahalaga nun na alam nila, malapit na kami sa tabing dagat. Safe kami kasi may nakikita kaming lighthouse. Ganon din tayo nire-require ni Jesus. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. And lastly, sabi nga, to express devotion is to let our love for God to be seen, to be heard, and live. Hindi lang makita, hindi lang marinig, kundi masa buhay natin na talagang mahal natin ng Diyos. Okay? Una, enthroned Yahweh. Kung nakaupo na si Jesus sa puso mo as Lord and Savior ng buhay mo, ang kasunod nun, you express your devotion to Him. Kung talagang siya yung hari ng puso mo, hari ng buhay mo, may expression ka ng papurit pagsamba sa Kanya. Amen po? Amen? Amen? So kanina, ina-observe ko nga lahat ng congregation. Pumipigit ako, tapos tumidilat ako konti. So ina-check ko yung expression ng lahat. May mga mahihain pa rin. Pero dapat maintindihan natin na ang totoong expression natin, dahil mahal natin si Lord, hindi natin siya kakahiya. Amen? Hindi natin kakahiya si Lord. Ganda nga kanina yung kanta eh. Sabi doon, lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko sa'yo. Tapos yung chorus, papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas. Sabi, purihin ka, Jesus. Ano sabi? Hari ng langit. Ano kasunod? Hari ng buhay ko. Totoo ba? Totoo ba sa atin? Try nga. Pakikalang iwan ng kinyo. Anong kinyo kanina? Sige nga, kawitan natin. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Once again, papuri sa kataas
taasan. Papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri sa kataas-taasan. Papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari. Minsan pa. Papuri sa kataas-taasan. Papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. O purihin ka, O Diyos, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Ma-express mo sa Panginoon, papuri mo sa Kanya. Let us declare, lahat ng papuri, lahat ng papuri, sa iyo lamang ang buhay ko. Sa iyo, lahat ng papuri, sa iyo lamang ang buhay. Come on, lift your voice. Lift your voice and praise Him. Lahat ng papuri, sa iyo lamang ang buhay ko. Sa iyo, purihin ka. Lahat ng papuri, sa iyo lamang ang buhay ko. Sa iyo, purihin. Papuri sa kataas-taasan. Papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri sa kataas-taasan. Papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Si King Jehoshaphat, nasa harapan niya yung malalaking bansa, Moabites, Ammonites, at yung Mount Seir. Ang lalaki. Isang ginawa niya, nagpadala siya ng mga trumpeters. Nagpuri sila sa Panginoon, for the Lord is good and His love endures forever. Kumakanta sila na kumakanta. O ngayon, may bagyong malaki sa bansa natin. Kung tayo yung inaantay ng Diyos ngayon, na ang weapon ang nagagamitin natin para ma-destroy itong bagyong to is a weapon of praise. At kung ikaw yung inaantay ng Diyos ngayon, na kapag ikaw yung nagpuri sa Kanya, that the Lord is good and His love endures forever. Na kapag nagpuri ka sa Panginoon ngayon, ikaw yung inaantay niya para tanggalin niya yung bagyong yan sa bansa natin. How will you express your praise to God? Sa pagsikat ng araw, sa paglubog nito, ang ngalan mo, Yahweh, ang pupurihin ko. Ang iyong mga gaway, luluwalhatiin ka. Mula noon hanggang ngayon, magpakailanman. Sa pagsikat ng araw, sa paglubog nito, come on! Yahweh, Yahweh, ang pupurihin ko. Ang iyong mga gaway, walhatiin ka. Mula noon hanggang minsan pa, sa pagsikat ng araw, sa pagsikat ng araw, sa paglubog nito, ang ngalan mo, Yahweh, ang pupurihin ko. Ang iyong mga gaway, luluwalhatiin ka. Mula noon hanggang ngayon, magpakailanman. Purihin ka, Yahweh, purihin
Sambahin ang ngalan mo, Jesus. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, Yahweh. Purihin ka. Sambahin ang ngalan mo, Jesus. Oh, purihin ka, purihin ka, let your voice be heard. Purihin ka, Yahweh. Purihin ka. Sambahin ang ngalan mo, Jesus. Kung maparinig mo sa Panginoon yung boses mo. Purihin ka, lahat ng may hininga, magpuri sa Diyos. Sambahin ang ngalan mo, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Yahweh. Purihin ka. Sambahin ang ngalan mo, sambahin ang ngalan mo, Jesus. Purihin ka, purihin ka, Yahweh. Purihin ka. Sambahin ang ngalan mo, Jesus. Sambahin ang ngalan mo, Jesus. Sambahin ang ngalan mo, Jesus. Sambahin ang ngalan. Sambahin ang ngalan mo, Jesus. Hiniling ko ang lahat lahat tayo lumuhod sa Panginoon. Tumatawag ang Diyos ng national repentance ngayon. And let it begin sa house of God. Let us all bow before our King, before our God and Savior, our Lord and Master. Let us humbly bow before the presence of the Lord God Almighty in this place. Even sa mga nasa online, hinihiling ko po kayong lahat na lumuhod ngayon at samahan kami sa panalangin na to. Oh Heavenly Father, we come to your presence right now. And as your people, in behalf of this nation, the Philippines, humingi po kami, Lord, ng tawad sa lahat ng pagkukulang, kasalanan, kahinaan ng bansang ito, Panginoon. Lahat ng mga kasalanan, ng mga nagawa, ng mga liderato ng bansang ito, Panginoon, mula sa Presidente, Vice President, mga Senador, Congressman, even Lord, yung mga departments na aming bansa na may corruption, may kasalanan na nagawa, Panginoon, sa mga human trafficking, sexual immoralities, even Lord, yung practice and acts of homosexualities, Lord. Lahat ng uri ng kasalanan, idolatry, witchcraft, ng bansang ito, Panginoon, ay inilalapit namin sa iyo ngayon at itinataas sa iyo. Napatawarin mo po at linisin sa banal na dugo ni Jesus. Sama-sama namin, Lord, hinihingi ng tawad ang naging kasalanan ng bansang Pilipinas. Mula noon hanggang ngayon, Panginoon, ay sama-sama namin hinihingi ng tawad sa iyo ang kasalanan ng bansang ito, Panginoon. Sinabi mo sa iyong mga salata, "If my people who are called by my name will humble themselves and turn from their wicked ways and pray, and I will hear from heaven and forgive their sins and heal their land."
Right now, Father, we are bowing before you. We are repenting of the sins of this nation, Lord. We are confessing every sins of this nation. Forgive, heal, and forgive our land, Lord. We are asking, Father, that let there be a national repentance and national revival sa aming bansa sa pangalan ni Jesus, Lord. Pagabagin mo po at konsensyahin ang puso ng mga taong nagkasala sa iyo sa bansang ito. At kaming lahat ay pinatawagan mo na bumalik sa iyo, Panginoon. Sa dami ng mga events, kasama, Panginoon, ng mga calamities sa pinapadala mo sa bawat bansa para kunin ang atensyon ng bansang yon at para makabalik kaming lahat sa iyo, Lord. Right now, we know and we believe that you are getting our attention. Lord, sobrang laki. First time sa history ng Pilipinas na merong gantong kalaking bagyo. We still believe that you are bigger than this storm in the name of Jesus. Ikaw, Uwan, or whatever your name is international, we declare right now that you obey and submit to the authority of the name of Jesus. Bow down before the name of Jesus Christ, our Lord. Because at the name of Jesus, every knee will bow, whether things in heaven, things on earth, and things under the earth. And you are on earth right now at nasa area of responsibility ka ng Pilipinas. And we are declaring by faith right now na ma-dissolve at malusaw kang bagyo ka sa pangalan ni Jesus. Father, ipakita mo po that you are sovereign and you rule all the universe, Lord. And kaya naman, Lord, we are declaring right now, sama-sama namin pinagbe-pray, Lord. Sinabi mo, Lord, whether 2 or 3 gathered in your name, you are in the midst of them, Lord. And Lord, we are greater. We're more than 3 right now. And as your people, Lord, sa mga nasa online na nakikiisa sa panalangin ito, dinadalangin namin, Panginoon, kahabagan mo po ang bansang Pilipinas. And Lord, I pray na let there be hope in this nation, Lord. Magkaroon ng pag-asa po na babagot, lumago pa, pumunlad pang muli, Panginoon, ang aming bansa. And Lord, sama-sama kaming nakaluhod ngayon sa presensya mo. And we are praying, Lord, na ayusin mo po ang bansang Pilipinas. Send forth people that will be an extension of your hands to bless and help our nation, Lord, to be restored, na makabangon, Panginoon, sa mga nangyayaring mga kaganapan sa aming bansa. And mula Luzon, Visayas at Mindanao, Panginoon, especially yung mga naka-experience na ng mga lindol o malalaking bagyo sa aming bansa. At ngayon naman, Lord, nasa Luzon na ang malaking bagyong ito. Lord, rescue your people. Deliver your people from these things. Let there be salvation, Lord. Right now, Lord, tumawag po ang mga tao sa iyo. The true Yahweh, the true God. Because those who call upon the name of the Lord shall be saved. Kaya naman dalangin ko, O Diyos, na magtawagan po sa iyo ang mga Pilipino sa oras na to. Sa araw na ito, Panginoon. Bago pa mag-landfall itong bagyo na to, Panginoon, hiniling namin na malusaw at humina na ito sa pangalan ni Jesus. And Lord, we pray na pagpalain mo na ang bansa namin. Magbabaan na rin ang mga presyo ng bilihin. Mawala na, Panginoon, sa bawat department ng aming bansa. Linisin mo po, Lord, sanctify and cleanse this nation by the blood of Jesus Christ. Raise up righteous leaders, godly leaders, who will really lead this nation with your wisdom. I pray for God's wisdom, Lord, na mapunta po sa mga leaders ng aming bansa, that they will govern this nation with the fear of the Lord in Jesus' name. Sa lahat ng departments na aming bansa, Panginoon, I pray that let there be no corruption in the name of Jesus. We ask na magkaroon ng righteousness talaga ang bansang ito. Sa kada departamento, Lord. Lord, I pray na mag-raise up ka po ng new generations of leaders that will fear you and will have a personal intimacy with you. And let it begin sa aming mga buhay, Panginoon. I pray, Lord, sa bawat isang narito, pagpalain mo po ang iyong mga anak, even sa mga nasa online nanonood ngayon, Panginoon. Salamat sa pag-iingat mo sa kanilang pamilya, sa kanilang mga buhay. I pray, Lord, for your blessings upon your people right now in Jesus' name.
I ask that the Lord will bless us and keep us. The Lord cause His face to shine upon us and be gracious unto us. The Lord lift up His countenance upon us and establish us with your peace, Lord. Salamat din sa pagpapala mo, Panginoon. Right now, Lord, sino man na may mga karamdaman, mula ulo hanggang talampakan, dinideklara namin ang kagalingan sa pangalan ni Jesus. I pray for healing, for the touch of the Lord Jesus through the Holy Spirit. Ay hawakan po ang aming buhay, Panginoon, at pagalingin ang aming lupang katawan sa pangalan ni Jesus. I pray, Lord, sa mga pangangailangan namin, financially, materially, Lord. I pray for your provision sa lahat ng needs. Mabayaran po ang lahat ng mga bills and expenses namin for this month. Ma-provide po ang lahat ng aming pangangailangan sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa mga pag-aaral, Lord. Ano man ang ginagawa namin at sitwasyon sa aming buhay, Ikaw po ang maging great provider naming lahat sa pangalan ng Jesus. And physically, Lord, I pray for your protection sa bawat isa. Protektahan mo po ang lahat ng mga anak mo. Lord, sa Bible, kung paano hindi naapektuhan ng plagues yung mga Israelites sa Goshen, sa Egypt, Lord. Gawin mo rin pong Goshen ang mga bahay namin that in behalf of your people, in behalf of your children, wala po mapapahamak sa aming pamilya, sa aming mga mahal sa buhay. Nasa naman po sila sa bansang ito, Panginoon, o sa ibang bansa, ay ingatan mo po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. We pray that you'll apply the blood of Jesus over our lives, over our families, over our possessions and properties, over the works of our hands, and over our influences, so that the enemy cannot touch us because we are covered by the blood of Jesus. Pagpalain mo rin, Lord, ang mga kapatid namin, Panginoon. Lord, right now, nilalapit din namin si Tita Annie, na mawa ay maging mapatagumpay ang chemotherapy niya at maging cancer-free siya in the name of Jesus. At by faith, makasama namin siya muli, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Palakasin mo rin ang kanyang lupang katawan at i-restore mula ulo hanggang talampakan sa pangalan ni Jesus. We pray also, Lord, sa buhay din ni Nanay Reddy, Panginoon, I ask, Lord, that you restore her body and palakasin mo siya muli, Panginoon, at magkaroon siya ng encouragement, Panginoon, na gagaling sa iyo. I-restore mo muli ang kanyang lupang katawan para magkaroon ng kalakasan na maglingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, at pagpalain ang kanyang pamilya, Panginoon. Nilalapit din namin si Lord ang mga nanonood sa online, mga families, Lord. I pray, Lord, na pagpalain niyo kanilang mga buhay, Lord. Even, Lord, sa mga taga-Bulacan din, Lord, kina Eman, Panginoon, sa buong Santiago family rin. Even, Lord, kina Pastora Deb sa Belgium, Lord, at kay Miguel na nanonood sa Belgium, Lord. I pray for protection and provision din sa kanilang buhay. And soon, Lord, we still believe na makakapag-plant din kami ng church sa Belgium in Jesus' name. And Lord, we are praying also sa bawat isa, Panginoon, na nag-participate today, Panginoon. Sa aming pag-uwi mamaya, Lord, we apply the blood of Jesus over our lives. Wala pong maapektuhan ni isa sa amin sa bagyong ito sa pangalan ng Jesus. Lord, ipakita mo po that you are sovereign and you rule, Lord. You reign in our lives, Lord. Kaya naman, di ba maapektuhan ng mga anak mo nagtitiwala sa'yo sa pangalan ng Jesus, Lord. We pray for your power, Lord, to move in our lives, Lord, to transform us, to become like Jesus. Even yung mga natutunan namin today, Lord, that we will not only just exalt your name, Lord, but also, Lord, we will express our devotion to you. Kami rin mismo, Lord, ipapakita namin that in the fruits of our lips, in the fruits of our works, Lord, our actions, ay makikita po na mahal talaga namin kayo. Kami po ay talagang totoong umiibig sa iyo sapagkat totoo rin ang aming mga services na ginagawa, ang aming obedience at pagsamba sa iyo, Panginoon. And we pray, Lord, na magkaroon ng application sa aming pang-araw-araw, ang mga natutunan namin mula sa inyong mga salita. We cover it with your blood. Huwag pong manakaw ng dyablo ito sa pangalan ng Jesus, kundi magkaroon po ito ng transformation, ng application sa aming mga buhay, Panginoon. Sa mga narito rin, Panginoon, I pray that you'll extend your anointing sa bawat isa to bless us and become a blessing din kami sa mga tao na kapaligid sa amin, Panginoon. And today, Lord, we still declare that this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it, Lord. We will rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice, Lord. Salamat, Lord, because there's always reason to rejoice sa presence mo. There's always reason, Panginoon, na magalak kami, maglingkod kami sa iyo, nang may kagalakan, Lord. And we will always serve the Lord with gladness and will come before your presence with singing, with praises, Lord. And thank you, Lord, because you are good all the time and all the time. You are good. At maraming salamat, Panginoon, dahil wala kang pinahiya na nagtiwala sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, we put our trust
and hope in you because our mind is stayed on you, Panginoon. Kaya maraming salamat po sa kapayapaan ng Diyos na mag-iingat sa aming puso at isipan, sa kagalakan sa banal mong Espiritu. For the joy of the Lord is our strength. And thank you, Lord, for the love that is so amazing, Lord, that is so abounding sa aming mga buhay. And we pray, Lord God, na lagi po namin mapakita rin itong pag-ibig na ito sa aming mga kapwa at mga kapamilya, Lord. Pagpalain mo ang lahat ng mga pamilya, ang mga magulang, ang mga kabataan, ang mga young professionals, ang mga bata rin, Panginoon, ng iglesyang ito, ng buong Sendalite, and in behalf of Sendalite Ministries Incorporated sa 10 simbahan, mga kapastoran, kamanggagawa at kapatiran namin, Panginoon, at sa buong body of Christ, sa buong Pilipinas, pagkaisahin mo po kaming lahat na ipanalangin, Lord, to intercede for this nation, Lord, for our nation, for our people, Lord. Maraming salamat dahil patuloy mong pagpapalain po ang aming mga buhay at samahan niyo po kami all the way, Lord. And we bless your name, we glorify your name. Let your good, acceptable, and perfect will be done in our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.